Dumaan ang ilang linggo matapos ang graduation ay halos sa bahay lamang ako nagmumukmok kasama si Manang. Paminsan-minsan bumibisita si Mama at Tito Mike ng 2 araw. Habang si Papa naman ay dumadaan lang pag medyo malapit dito ang trabaho. Palagi niya akong pinipilit na sumama sa bahay nila at mas makilala si Tita Elise. Nung nakaraan nakausap ko siya ng personal. Pero ewan ko ba iba talaga yung dating niya, parang may mahika ito na mahihiya kang humarap at lumapit sa kanya. Habang sa bahay wala namang nagbago maliban lang sa akin. Kung dati wala akong kamuwang-muwang sa mundo basta pumapasok ako at umuwi ng bahay, sapat na sa akin yun. Ngayon ko lang yata naramdaman na makisabay sa mga kaedad ko. Masyadong tutok sa social media, yung issue ng pagkaligaw namin ay matagal-tagal ring nawala. Pati yung mga naging kaibigan ko sa gubat, akala ko hanggang dun lang pero di ko akalaing maging parte na ng buhay ko ngayon. Gaya na lang nito. Oh, walang gana kong bungad sa kabilang linya habang nakatuon ang tingin sa iniinom na kape. Anong meron sa Holy Week mo? Mula nang makabalik kami sa kanya-kanya naming bahay, ay hindi nagbago ang mga kasama. Maliban lang dun kay Renz at Allen na hindi talaga nagre-reply sa group chat kung di pa pipilitin. Bored, kape-kape lang di wala ka talagang balak magpakita sa akin. Ano namang gagawin ko sa'yo? Maliban yata kay Andy, mukhang itong si Drake ang di nagsasawa na manggulo sa akin. Araw-araw tumatawag wala namang matinong kinukwento. Napahiga lang ako sa sofa at nag-aksaya ng oras na nanonood ng TV matapos tumawag ni Drake. Yung mga gamit mo Erin, naimpake mo na ba? Manang, mamaya ko na gagawin 2:00 yata ng hapon nang makaidlip ako sandali. Pabalik-balik lang yung mga ginawa ko dito sa bahay. Nakakalimutan ko na nga paminsan-minsan kung anong araw at petsa na kung di lang dumating tong Semana Santa ay di ko magawang tumingin ng kalendaryo. Walang gana akong bumalik ng kwarto at maghanda ng ilang damit para bukas. Nahihirapan akong magpaliwanag kay Papa kung bakit ayokong sumama sa family gathering nila Tita Elise. Ano ba kasing gagawin ko dun bukas? Hindi naman dapat ako kasali dun. May pa-swimming pa di naman ako mag-enjoy panigurado. Dali-dali akong nagligpit ng mga gamit at itinabi sa kama pagkatapos. Bahala na bukas, matinding katahimikan na naman yung gagawin ko kasama sila. 4:15 pa yata ng umaga nung magising ako, balak kong magsimba at matunghayan yung nakasanayan kong Easter Sunday noon. Pero nagdadalawang isip dahil maaga silang dadaan dito. Ilang sandali pa inadatnan ko na lang ang sarili na naglalakad papunta ng simbahan. Rinig na rinig ko yung mga nagkakantahang angel na pinalibutan ng maraming tao. May kadiliman pa rin ang paligid pero di yun naging hadlang para di magpatuloy sa gusto. Himala na paiwas ako sa kung sinong nilalang na bumubulong sa akin. Sige na Kath, sumama ka na. Pagpupumilit ni Andy sa akin at ayaw akong payagang umuwi ng bahay. 12 hindi pa halos tapos yung misa pero kailangan ko nang umuwi dahil baka andun na si Papa. Kaya lang pinipigilan ako nitong isa. May lakad kasi kami ni Papa, saka kasama mo naman family mo dun do. Di ka naman iba sa kanila, andun rin naman sila Tito Mike. Ba't ayaw mong sumama? Paano ko ba kasi sasabihin kay Andy na si Tita Elise talaga yung nag-aya sa akin? May reunion din kami sa beach. Di ka marunong magsinungaling kinagtatampong sagot nito sa akin. Nasanay din kasi akong sumasama pag may gathering ang pamilya nitong si Andy, baka ngayon lang di pwede. Una na ako Mahinahon kong sabi sa kanya at hinawakan pa ang kamay nito. Para tuloy kaming magjowa dahil nagtatampo tong isa. Tumango lang ito sa akin, wala din naman akong choice at umunang umalis ng simbahan. Ramdam pa rin ang lamig ng umaga pero di nagaanong kadilim. Naglakad lang ako pabalik ng bahay at nadatnan ang kotse na nakaparada sa labas ng gate. Agad na lumabas ang ama kaya dali-dali akong pumasok ng bahay at kunin yung nakahandang bag. Manang, alis na po kami, paalam ko kay Manang Lucy na inaantok pa rin na nakaupo sa couch. Tumango lang ito matapos sinundan ako palabas ng bahay. Pinagbuksan ako ng lalaki, kapansin-pansin ang bagong ligong buhok nito at saka ako pumasok at bumati sa 2 tao sa harap. Nagsimba ka? Agad na tanong ng ama nung makapwesto na ako. Ngayon lang andito na naman tayo, balik tahimik na naman. Pilit kong tinitingnan si Tita Elise na nasa tabi ni Papa sa harap. Mukhang tulog yata ito at tinakpan ang mata ng specs na akala mo ay artista sa postura.
Walang nagsalita sa amin habang nasa bayahe kami. Maging si Ren sa likod ay tahimik rin, wala yata sa mood kanina at sa pilitang ginising para maligo ng ganun kaaga. Renz, tinext mo na ba si Erika? Komportable akong nakasandal sa gilid nung marinig ang boses ng ama. Let's not invite her, Tito, Renz. Boses iyon ni Tita Elise na di ko inasahan. Mom, I told you already. We're done. We invited her, kung pwede lang magsalita ginawa ko na. So jowa niya talaga yung babaeng yun? Pero di na sila. Medyo malabo ah. Baka gusto ng mommy niya? Sa bagay baka mabait naman talaga yun, medyo maarte lang. Matagal-tagal pa yata ang biyahe, kaya nag-Facebook na lang muna ako. Ilang sandali pa'y may panibagong message na naman mula kay Drake. Drake Angelo, ang aga natin hami, may outing kami Drake Angelo, kami rin, sama ka? Di ako mag-enjoy na pangiti ako dahil di na ito nag-reply, palagi ko tong binabara para di na mangulit. Esak, how is he? Naiwas ko ang phone nung marinig ang mahinang boses ni Renz na kanina lang pala nakabantay sa likod. Chismoso. Even not. He's a nice guy, erin taas baba ang kilay ng lalaki na nagpabusangot sa akin. Wala akong sinabing hindi tumalikod ako at mas tinoon ang tingin sa harap. They said, at least you know, patuloy niyang sabi. Di ko maintindihan kung bakit parang pinipilit niya si Drake sa akin. Di naman sila ganun ka-close dati. Nagpatuloy lang ako sa pagtitig sa kawalan, walang ideya kung saang lugar na kami napadpad. Napaupo lang ako ng maayos nung humito ang kotse. Here we go again, rinig kong wika ni Renz sa kabinuksan ang pinto. Tumambad ang babaeng akala mo'y nasa shoot ng isang commercial ng shampoo. Nakapang beach yung outfit nito, literal na bulaklaking na umabot pa hanggang paa ang haba at may suit-suit pang sunglasses. Mukhang nag-aksaya pa ng ilang oras sa pagkulot na tinabunan lang ng malaking sombrero. Pinipigilan ko ang tawa nung umiling ang boyfriend dahil di pa rin pumasok si Erika. Nagkunwari na lang akong may ginagawa sa telepono habang hinihintay na magpatuloy kami sa bayahe. Sa inasahan, magkatabi na naman ang magjowa. Rinig na rinig ko ang inis na boses ng lalaki dahil sa kasama nito. Kung maging lalaki rin ako, ayokong magjowa ng sakit sa mata, tenga at saang parte pa ng katawan. Buti na lang talaga maswerte akong naging babae. Renzi, we're here. Napatakip ako sa tenga nung umalinggaw sa loob ng sasakyan ang ipit na boses ni Erika. Wala akong choice kundi umupo mula sa pagkakasandal at inayos ang sarili pati yung dalang bag, simple lang yung suot ko na di mo akalaing may balak pang pumunta ng beach. Kulay beige na above the knee maong skirt at white blouse. Nakasuot pa ako ng light brown comfy shoes na kulang na lang mapagkamalan akong nakapaa sa malayuan. Umunang lumabas si Erika at di ko alam kung saang lupalop iyon nagtungo dahil andito pa rin ako sa loob. Sinundan rin ni na Tita Elise at Renz. Nadatnan ko si Papa na nakatingin sa akin mula sa refleksyon. Okay ka lang, Erin? Dito na lang kaya ako sa loob. Nahihiya akong lumabas, agad itong napangiti at may inayos sa pwesto't saka lumabas. Sinundan ko ng tingin ang direksyon nito na dito papunta sa akin. Mababait sila, wag ka nang mahiya, kahit desidido na akong dito sa loob mag-antay di pa rin ako nagtagumpay dahil bumalik si Tita Elise at Renz. 3 tao na ang nagpupumilit sa akin kaya wala akong choice kundi ang sumama sa kanila. Madaming nakaparadang sasakyan ang una kong napansin. Ilang lakad pa lang kasama sila ay di ko na kinaya dahil di maitatangging naging atraksyon ang mag-ina sa bawat dinaanan namin. Sino ba kasing nagsabing makisabay kami dito ni Papa? Simple lang yung suot ni Tita Elise pero mangingibabaw pa rin yung karisma. Sabayan pa ng anak na walang paki sa mga tumitingin sa kanya. Basta ang alam niya lang naglalakad ito papunta sa venue. La Victorina Beach Resort na pahinto ako sa pangalang natanaw ilang distansya ang layo mula sa pwesto. Napakapit ako kay Papa nung huminto kami sa ilang bilang ng tao na sa amin ang atensyon. Ibinaling ko na lang ang tingin sa kabuuan, magkahalong bago at tradisyonal ang estilo ng bawat cottage, mukhang pinagplanuhan talaga ito dahil matingkad at pulido pa rin tingnan. Hugis parisukat ang magkahanay na kubo na pinalibutan ang malaking pool sa gitna. Kita mo sa kabilang dapit ang mga bagong dating na bisitang kagaya namin. Iha, have a seat, boses iyon ng babaeng nasa 50 panandang pandagdag ang edad. Mukhang mabait ito at maaw ang mukha. Tinahak ko ang pwesto ng magjowa na kahit sa pag-upo ay ayaw maghiwalay.
Habang nasa kaliwa naman ang ama nakatabi rin si Tita Elise. Ginawa pa akong fifth wheel na tahimik lang sa gitna. Ilang oras ang lumipas ay hindi na ako nakaramdam ng ilangan sa mga kasama. Bukod sa may kanya-kanya itong kwentuhan at pinaggagawa, wala akong nakitang negatibong reaksyon sa akin. Nakabisado ko na rin yung iilan sa mga ito, gaya na lamang nung babaeng unang bumati sa akin. Siya yung panganay nila Tita Elise, may kasama itong asawa at 2 anak, mukhang apo rin niya yung kanina palabas ng labas sa parisukat. Ewan ko parisukat daw tawag pag lumabas ka na sa magkahanay na cottages. Yung pangalawa naman si Tita Elise, wala naman akong iba pang masabi dahil mas una ko siyang nakilala kumpara sa mga kapatid nito. Ang pangatlo ay lalaki, may katabaan ito pero yung kutis parang babae na mas lalo mong mapapansin dahil umaangat yung taba parang nahila yata ang sariling balat sa sobrang nipis. Makikita mo agad na bagong pamilya pa lang ang binukod nito, mahinhin yung asawa na mailahing Chinese dala-dala ang maliit na supling nito. Habang ang bunso ay mapagkamalan mong tahimik dahil sa hitsura nitong may sobrang kapal na eyeglasses. Maisip mo agad na mahilig magbasa dahil bawat galaw ng kamay ay pabalik-balik para ayusin ang nakaharang sa paningin. Kung di ko sila kilala mapagkamalan kong pamilya na halos nagtrabaho sa ospital. Lalong-lalo na yung bunsong babae, yung tipong magaling na estudyante nung nag-aaral pa kaya siguro ganito ang mata, parang nasa edad 35 yata pero wala itong kasamang dala. Erin, are you fine? Yes po, tita, nahihiya kong sagot saka umiti ng pilit. Nagulat ako nung maramdaman ang agad na paghawak ng kung sino sa kaliwang kamay. Beach tayo. Nakangising wika nito sa akin. Tong babaeng to talaga ang hilig manggulat kung nung una dahil sa boses nito, ngayon naman pabigla-biglang humahawak. May lahi yatang kabote tong jowa ni Renz. San niya kaya to nakilala? Ilang sandali pa'y magkasunod na kaming lumabas ng parisukat. Para tuloy akong naging third wheel sa magjowang to. Ibu, where are you going? Renzi, nahinto kaming tatlo nung may namumuong ingay sa loob ng cottage. Saka lumabas yung bata at lumapit sa gawin ni Renz, tila nagpupumilit sumama. Ibo, ask your Tito Renz first, wika ng ama ni Ibo. Tumango naman ang bata, pero di namin maintindihan ang sinabi nito. We'll take care of him, walang choice na sagot naman itong isa at nangunang maglakad. Tanaw ko na rito yung tubig na nagpapa-excite rin sa akin. Napagdesisyonan ko ng huwag maligo dahil di rin naman ako mag-enjoy. Musta na kaya si Andy? Renzi, paano na yung photos ko? Can't you see? I'm with Ibo, napabusangot na lang si Erika na tumabi sa akin. Sayang naman tong outfit niya kung di maibandera. Ang init na naman ng ulo nitong si Renz pero gustong kasama tong isa. Ibo dali-dali kaming nagsitakbuhan nung bumitaw ang bata at gustong makisabay sa mga naliligo. Natahimik na lang ako nung naabotan ng alon si Ibo. Karga-karga na ito ng tito niyang mas na-stress dahil nadamay yata ang suot niyang footwear, buti di naisipang magsapatos ang hilig pa naman niya nun. Look what you did. Inis na sabi ni Erika sa bata nung makalayo na kami sa mga naliligo. Don't tease si Erika, ba't kasi sumama pa si I told you. Don't tease. Napailing na lang ako dahil dinagdagan pa nitong babae yung sakit ng ulo ni Renz. Linapitan ko si Ibo at yumuko ayon sa tangkad nito para mag-abot kami, akmang patahanin dahil hinawakan lang ito ng tito niya. Pero di ko inasahan ang agad na pagyakap ng bata sa akin saka nagpatuloy sa pag-iyak. Maliit na bisig ang nakapalibot sa lig ko ngayon, buti di ako pwede umupo dahil sa suit ko dahil pati ako ay tiyak mababasa. Pero sobrang awkward ng postura ko ngayon, di ko naman pwedeng tanggalin basta-basta ang bisig nito sa lig ko dahil baka mas lalong umiyak. Let's go Ibo, noo, agad kaming nagtinginan ni Renz dahil kahit ako ay hindi makagalaw ng maayos. May dala naman akong pamalit kaya pwede ko sigurong kargahin to pero ang laking bata na nito, akayanin ko ba? Di pa naman ako sanay magbitbit ng bata. Gosh, I wanna take liut na, ilang sandali pa'y wala akong choice na buhatin ito. Umayo si Ibo sa pagyakap sa akin at di na gaanong umiiyak, simpleng hikbi na lang. Thank you Erin, you're a lifesaver. Nakangiting wika ng babaeng at akmang kaladkarin ang jowa papunta sa may tubig. Pero nadismaya ito nung di na tinag si Renz. What? We'll take one later, walang choice tong isa na tumabi sa akin at mas tinoonan ng pansin ang sariling telepono. Ibo.
You have to change your pants, Kinoo. Kahit anong pilit ni Renz ay di pa rin pumapayag tong bata. Ibo. I have candies here you want. Monster, what the? Ano sabi mo? Ayan na naman siya. Di ko alam kung bakit mas pinili kong maglakad papunta sa di malamang direksyon. Monster, grinig ko pa ring bukang bibig ng bata habang karga-karga ko. Marami-rami na rin yung mga naliligo dito dahilan kung bakit ako napatigil. I'm heavy. Yes, you are, ang sagot ng tito malapit sa gawi ko. Di ko napansin na nakasunod pala to sa amin. Sinubukan kong lumingon sa likod at hanapin si Erika dahil di ko narinig ang boses niya. Jowa mo dun oh. Naiinip na yata at i-DVX deset bet na bet pa naman ni tita sayang. Di ito sumagot at umiling lang, napatahimik rin ako dahil baka ayaw niyang pag-usapan. Ilang sandali pa'y gumalaw yung bisig ng bata sa leg ko. Hinayaan ko lamang at baka gusto nang bumaba. Finally, let's change your pants now. Di pinansin ng bata ang sinabi ng tito nito, pero nakahawak na naman sa may pulsuhan ko. Tiningnan ko yung sariling suot na nabasa rin dahil sa pagyakap ni Ibo. You should change to Erin, ba't kasi nag-white blouse pa ako, para tuloy awkward tingnan dahil masyadong manipis yung suit pantaas. Di ko alam may pamilya na pala kayo, nakarinig ako ng pamilyar na boses, kaya agad kong hinanap ang pinanggalingan nito sa likod. Kapwa kaming nagulat ni Renz nung makita ang kaibigan. Hindi no. Ba't ka nandito? Di ako sinagot ni Warren pero yung mga mata nito ay pabalik-balik na tumitingin sa amin ni Renz. Tila may naiisip na kalokohan. She's with us, how about you? I'm with you, umiwas kami matapos marinig ang sagot nitong isa. Di pa rin talaga nagbago, isang buwan na yata ang lumipas matapos naming makauwi ng kanya-kanyang bahay. Tara na, walang gana kong aya kay Ibo pati na rin kay Renz at di pinansin si Warren. Hoy grabe kayo! Sumusunod pa rin ito sa amin pero walang ni isang pumapansin. Oo, anak nang. Kung saan balak naming bumalik ng parisukat ay siya namang hinto nitong si Ibo. Parang ang sama ko tuloy tingnan dahil pinipilit ko pa rin maglakad ang bata kahit ayaw niya. Ilang sandali pa ihinawakan ni Renz ang kabilang kamay nito at pinuwersang magpatuloy sa paglalakad. Sa lakas pa naman nitong isa, kaya walang choice ang bata na sumabay sa amin kahit tinataas na nito ang mga paa. Paano niya nagawang ilihim sa amin to Erin? Renz, manahimik ka, ba't kasi dun pa kami napadpad? Kung alam ko lang na posibleng makita namin si Warren dito ay di na sana ako nagpatuloy maglakad-lakad. Isang buwan pa nga lang, may nabuo agad. Ang bilis naman. Kapwa kami nahinto ni Renz at nilingon yung lalaking kanina pasunod ng sunod. Hehehe sabi ko nga uwi na ko at agad itong tumalikod kaya napailing na lang ako. Di pa rin talaga nagbago. He's crazy to you. Wait. San ba nagpahinga tong si Erika at basta na lang sumusulpot? Let's go Erin, gusto kong matawa sa itsura ni Warren ngayon na kinausap ni Erika. Yan bagay sayo. Mukhang di ka titigilan yan hanggang di mo makunan ng magandang litrato. Agay. Ito na nga. Napasunod ako ng basta-basta dahil sa pagpupumilit ni Renz. Tiningnan ko si Ibo na dinalaw ng antok, kaya pala di na nagsasalita. Kakargahin ko na lang Renz, inaantok yata, tumango lang ito sa akin at hinayaan akong kargahin si Ibo. Ilang lakad na rin lang naman bago kami makabalik ng sariling cottage. Nagulat ang mga ito nung makita kaming tatlo. God's gracious! Tingnan mo tong anak mo Luis, nakakahiya sa bisita pagpaumanhin ng panganay na kapatid ni Tita Elise sa akin. Siya yung pinakamalapit kaya ganun yung reaksyon nito nung makita kami. Agad niyang binawi si Ibo na nakayakap sa akin. Okay lang po, may extra damit ka ba? Meron po at lumapit ako sa pwesto nila papa na tumingin rin sa akin. Sorry about that Erin, wika ni Tita Elise nung makaupo ako. Okay lang tita, may extra damit naman ako, tumango ito at tiningnan yung anak na tahimik lang tumabi sa akin. How about Erika? Di ako sumagot dahil pinagtuunan ko ng pansin yung dalang bag pero naghinhintay pa rin ako sa sagot ni Renz. Taking photos, walang ganang sagot nitong isa. Nagpaalam muna ako para magpalit ng damit kaya di ko na alam ang kinuwento ni Renz. Di na lang ako maliligo dahil ilang oras lang din naman ay uwi na kahit sobrang aga pa. Pagkabalik ko ng bag ay tuloy pa rin ang kwentuhan ng mga ito maging sila papa.
Maliban na lamang tong isang lalaking konti na lang ay mag-abot ang kilay na nakatutok ang tingin sa phone. Renz, pupuntahan ko lang si Warren, di ito sumagot at agad na tumayo. Umuna itong lumabas ng cottage, hawak-hawak pa rin yung phone. Okay. Mukhang may nangyari yata. Sinundan ko lang siya, habang di gumawa ng kung anong ingay. Nakalabas na kami ng parisukat, kaya tanaw ko na ang tubig dagat. Mas nangunang naglakad si Renz, kaya nagkaroon ako ng pagkakatong masulyapan ito ng panandalian. Kanina pa to hindi umiimik, may problema yata itong dinaramdam o baka dahil sa pilit isama ni Tita Elise si Erica. Naging magjowa talaga sila? Di ko talaga ma-imagine si Renz na naglalambing dun sa babaeng yun. Mukhang di nga rin sila magkasundo. Tuluyan na kaming nakaabot sa dalampasigan. Mas dumami yung mga naliligo dito, hindi siya tipikal na dagat na madali mo lang malapitan yung mga cottages nyo. Talagang sinadya na walang kahit anong kubo-kubo ang nandito. Kung di mo iisipin ang parisukat para ka lang nasa isla, dahil kita mo pa rin ang ilang puno sa gilid. Tanaw ko mula rito ang nakaluhod na Warren, talagang kinaryo niya ang pagiging photographer. Buti hindi naisipang mag-swimsuit nitong si Erica. Nilingon ko si Renz na dismayado pa rin ang mukha, ano ba kasing problema nito? Renzi. Hinto ng dalawang nag-photoshoot at kumakaway-kaway sa amin. Nakuha ni Erica ang atensyon ng ilan dahil sa nagawang ingay nito. Ang tagal nyo, ayaw yata akong pauwiin nitong isa, told you. It's Erica, sorry bro, pagpaumanhin ni Renz. Para tuloy batang kapatid nito ang sariling jowa dahil sa perwisyong dala kay Warren. Fine, I'll stop na. But, in two condition. Dalawa talaga? Bago yun ah. Napaiwas ako ng tingin dahil di ko alam ang plano nitong babae. Nako di ko yata gusto yung plano mo sisi. Shut up. Yung tingin ko nasa kawalan pero yung tenga ko naghihintay sa sasabihin ni Erica. Katabi ko lang si Renz kaya madali ko lang nasulyapan ang paglapit ni Erica sa jowa. Kinuha nito ang dalawang kamay ng lalaki at saka tumitig. Di ko alam pero kinabahan ako sa sinasabi niyang kondisyon. First, take a photo of me, exposing GV swimsuit. Walang ano-ano ay napatakip ako ng bibig, sabayan pa ng kalandian ng pagkasabi nito. Diyos ko! First pa lang yun. Sige, halika dito. Not you Warren, parang gusto ko yatang magpalamon sa lupa dahil parang ako yung nahiya kay Erica. Liningon ko na sila ng tuluyan, magkahawak pa rin ang parehong kamay nito. Di ko alam kung ano yung naging reaksyon ni Renz kanina, basta hindi siya natinag ngayon. Tila nilalaro niya yung pagtitig ng babae. Nako. Parang nakita ko na sa pelikula yung gantong eksena, matagal magtitigan tapos palapit ng palapit. After that, Erin will take a photo of us together, ha? Nanlamig yata ako sa narinig. Nadamay pa ako sa pinaggagawa niya. Diyos ko! Saan niya ba nakuha yung planong yun? Sure. Nagulat ako sa naging sagot ni Renz saka umunang naglakad. Umiti ang babae at agad na sumunod. Gulat pa rin kaming naiwan ni Warren. Luf! Di man lang ako sinalid. Halos di ko na alam kung saan titingin dahil meron akong iniiwasang mga kasama. Wala nang masyadong tao ang pumarito, kaya komportabling nakapang-akit si Erica sa jowa niya. How about this? Nax, model ka girl I know right, di ko rin maintindihan kung bakit umiiwas ako sa tatlong kasama, wala naman akong ginawang kung ano-ano. Sadyang di ko lang inasahan ang gantong pangyayari. Sinubukan kong kumilos ng normal at hindi naninibago sa natunghayan. Ngayon ko lang din mas lalong natingnan ang suot ni Erica, lumabas yung kapusya nito sa kulay itim niyang swimsuit. Maliit na babae kung ituring pero may ibubuga. Yung tipong hindi pangit tingnan. Dala na rin siguro ng edad kaya ganun kaswerte sa harapan. Hindi gaya ng mga kaklasikong halos pader kung ituring. Close your legs, di ko sinasadyang mapaubo sa sinabi ng lalaki. Grebe. Buti napigilan nitong si Renz. May iba talaga sa dalawang to. Kung magjowa sila bakit pakiramdam ko si Erica lang ang may alam nun. Ayon kay Renz, wala na sila pero wala pa ring nagbago mula nung una kong nakasama si Erica. Kahit pag-iingat o paglalambing mula kay Renz ay wala akong nakita. Erin, halika dito nang hina ako matapos maalala ang dapat gawin. Oras na yata para kapalan ko ang sariling mukha para di matinag sa kalandian ng dalawa. Wala pa ring reaksyon si Renz na tumabi kay Erica.
Para tuloy magjowa na hanggang tingin lang ang lalaki dahil bawal maligo habang ang katabi naman nito ay kakaahon lang sa dagat pero mabilis lang natuyo ang saplot. Nawala nang mabilis yung kontrol ko sa pagkuha ng litrato. Pwede naman kasing si Warren na lang. Nagsimula nang gumawa ng postura si Erica, tila ginagabayan pa ang kasama sa dapat gawin. Pinigilan kong manginig at pagandahin ang pagkuha. Makikitang mong sunod lang ng sunod si Renz sa gusto ng babae. Behind the scene, gandahan mo Erin ha, hindi ko pinansin ang pinaggagawa ni Warren sa gilid. Nakatutok lang ako sa dalawang magjowa, hanggang sa punto na to mahirap basahin ang reaksyon ni Renz. Akala ko ba ayaw niya dito? Pwede naman siyang humindi. Ang lamig dito pero bakit ang init pa rin kahit ako rin ay napalunok sa ginawa ng dalawa. Hindi kinaya ng mata ko nung wala na akong makitang espasyo sa gitna. Ngayon ko lang nakuha ang puntirya ng babae. Hindi ako sigurado pero ito talaga yung pakiramdam ko. Inaakit niya ng tuluyan si Renz dahil makita mo ditong mas dinidiin niya ang sarili sa maselang parte. Gusto kong sabihan ang dalawa pero baka ano pang iisipin ni Erica sa akin. Paniguradong alam rin ni Renz ang ginagawa niya kaya nagpatuloy lang ako sa pagkuha ng litrato. Parang nagtitimpi lang ang lalaki sa gusto ni Erica, gaya na lamang ngayon na pilit ipahawak ang nakataas na binti nito. Sinadya kong tumigil at ipakita sa mga to ang nakuhang litrato. Okay ba yung pagkakuha ko? Makikita mong nadismaya si Erica sa paghinto ko, kaya agad ring lumayo si Renz ng panandalian. Binalik ko na ang phone sa kanya, nagtagal ito sandali dahil mukhang iniisa-isa pa ang mga pictures, habang hinihintay ko ang masasabi nito. I like this one, pero kulang pa rin, natahimik na lang ako matapos marinig ang komento ni Erica. Hindi ba to napagod o nahiyaman lang? I'll go first, isabay kaming napalingon kay Renz na umunang umalis. Hey, Renzi! Dali-daling sumunod si Erica dito suot-suot pa rin yung malaswang saplot. Nilingon ko kung saan nakalagay yung mga damit nito kanina at saka agad itong sinundan. Erin sandali grinig kong tawag ni Warren habang hinahabol ko pa rin yung dalawa na medyo nakalayo-layo na sa amin. Dala-dala ko tong damit at sombrero ni Erica, patuloy ko pa ring sinusundan ang mga to kahit lumiko na ng parisukat. Ilang sandali pa ay may kung sinong humawak sa braso ko na nagpatigil sa akin. Hingal na hingal si Warren na nasa likod ko ngayon, tila hinahabol ang sariling hininga. Hayaan mo silang makapag-usap, Erin, hindi ako kumurap at napaisip sa suhestyon ng kaibigan. Nahimasmasa na rin ito kaya siya ang nangunang nag-aya sa akin na magpatuloy sa paglakad. Pero paano tong mga gamit ni Erica? Problema na niya yun, sa bagay, hindi naman siguro basta-basta aalis yung si Renz na hindi mapapansin ang suot ng jawang humahabol sa kanya. Wala naman talaga akong alam sa relasyon ng dalawang yun, kaya lang di ako sanay na ganun si Renz, alam mo yun pigil na pigil, base sa pagkasabi nito parang dinamdam niya talaga yung salitang pigil na pigil, dahil pati kamao nito ay nanggigil rin. Di ko nga maintindihan yung punto nun pero hinayaan ko na lang at patuloy na nakikinig. Kung ganun ba naman kagwapo, sinong babae ang di magkandara pa dun, kung yung labas na kagandahan lang ang basehan ng pagiging gwapo, pasado si Renz. Pero kung isama pati kagandahan ng loob at taba ng utak umaapaw na yung sa kanya. Wait, nagsiselos ka ba? Kumunot yung noo ko na nilingon si Warren. Nakangisi na itong humarap sa akin at agad akong inakbayan. Dino. Ang tahimik ko nga lang dito, tinanggal ko yung mabigat na braso at umiwas sa kanya. Talaga lang ah. Sabi ni Andy niligawan ka daw niyan, nagtaka nga ako bakit kasama si Erica, anong niligawan? Ako. San niya naman nakuha yung balitang yun aber? Hoy! Hindi no, naniwala ka naman kay Andy, mapapahamak patuloy ako ng kung anong chismis. O Seje. Kung hindi, bakit kayo magkasama? Bakit kami magkasama? Bakit nga ba? Paano ko ba sasabihin na, yung mama niya at papa ko ay nagkamabutihan na? Kaano-ano ko ba talaga si Renz? Stepbrother. E di naman kasal yung parents namin. Magkatrabaho yung parents namin, pagpaliwanag ko sa kanya na mukhang tumalab naman. Hanggat maari ayoko munang pangunahan sila papa at tita Elise. Iniisip ko rin si Andy pag nalaman niya dito kay Warren tiyak magtatampo yun. And speaking of. Aha! So nag-uusap pala kayo ni Andy ha? Tila na ilang ang lalaking kasabay na naglakad at di na kailanman tumingin sa akin. Naman, friends you know talaga.
Ba't di ko yata nabasa sa gisi ang konvo nyo? Huminto na ito ng tuluyan at tumingin lang sakin. Naubosan yata ng isasagot kaya inakbayan na lang ulit ako at nagmadaling maglakad papunta ng parisukat. Tara na nga! Hindi talaga maganda sa kabataan yung medyo chismosa, kaya ikaw anak wag kagagaya sa kung sino dito ha. Ginagawa mo, natawa na lang ako sa agad na pagbaling ni Warren sa ibang usapan. Ginawa pa akong anak, ang bilis talagang makahanap ng kalokohan. Pero ramdam ko talagang may hindi sinasabi tong dalawa sa amin. Nasa pool si Renz. Babalik ka na? Wala akong nakitang Erica at Renz sa loob ng cottage. Tanging mga mas matanda lang sakin ang nag-usap-usap doon. Iniwan ko na lang muna yung mga gamit niya sa tabi ni Papa dahil para akong personal assistant ng isang celebrity. Tanaw ko sa kabilang parte ng parisukat ang nakaupong lalaki kasama yung mga pinsan nito. Mukhang may balak maligo dahil nakalubog na ang mga paa sa tubig. Mamaya pa kami uwi, dito muna ako, ikaw bahala, sabay naming tinahak ang pwesto ni Renz na nasa kabilang dapit. Naglakad patuloy kami sa gitna ng pool, marami-rami rin ang naliligo, halos mga bata na hindi pinayagang maligo sa dagat. Bakit wala si Erica? Hinanap ko agad ito matapos marinig ang pangalan. Asan nga ba yun? Huwag niyang sabihin umunang umuwi. Ilang lakad na lang ay napansin na kami ni Renz, pero wala akong nakitang emosyon dito. Sumunod lang ako sa nangungunang si Warren. Parang sanay na siyang gumala sa lugar na to, taga rito ka ba? Hindi ang mahal dito. Saka 30 minutes travel yata mula sa amin, at least mas malapit, hindi gaya namin halos 2 oras bago makarating. Natahimik rin kami nung lumapit na sa pwesto nila Renz. Siyempre nahihiya pa rin dahil kasama niya ang mga pinsan. Baka di kami pansinin ng lalaking to, wala pa naman sa mood. Erin is here, nakangiting bungad ng pinsang babae ni Renz, ito yata yung kapatid ng ama ni Ibo. Siguro nasa 27 yata, pero mukhang bata rin tingnan. Kumaway lang ako rito at saka ngumiti. Pansin ko ang paghawak ni Renz sa damit ko mula sa likuran. Parang bata na hindi napansin ang bisita. Hello po. Your boyfriend. Hindi po, kaibigan namin ni Renz na pagkamalan pa kaming magjowa nitong si Warren. Hindi ko yata ma-imagine. Ilang sandali pa'y tumayo ang wala sa mood na kaibigan at agad tumabi sa amin. Saka ito nagpaalam sa mga pinsan na umalis sandali. Rick, kid ka talaga no? Nasiko ko ng tuluyan ang walang prenong bunganga nitong isa. Pati ba naman yun di pinalampas? Tahimik pa rin si Renz na sumasabay sa aming maglakad. Di ko nga alam kung saan kami pupunta. Hindi ko maiwasang sulyapan ito ng panandalian. Gusto kong tanungin kung saan si Erica. Imposible namang umuwi na. Baka nandun lang sa kotse naghihintay. O baka may kung anong plano na naman yung hinahanda. Napansin kong hindi beach ang punta namin. Nangunguna nang maglakad si Renz, kaya agad kaming nagtinginan ni Warren at agad nagkibit balikat. Ayoko pang umuwi Renz ha, we won't dumaan kami sa dami ng mga kotseng nakaparada, pero ang pinagtataka ko lang ay diretso lang ang lakad ni Renz hanggang makalabas na ng gate. Don't worry, we'll be back here before lunch, seryosong tugon nito sa amin. Ngayon ko lang natingnan ang kabuuan ng lugar, hindi malayo sa pinuntahan naming university nung nakaraang buwan. Pero huwag na nating balikan ang ganun. May kung anong tricycle ang lumapit sa amin at agad nagtanong kung saan kami pupunta. Hindi ko inasahang lalapit si Renz doon at makipag-usap. Balak yata tayong iligaw nitong isa, tiningnan ko ng masama si Warren, dahil sa bunganga nito, akala niya sigurong sobrang layo ng tinutukoy niya. Sabihin mo nga sa akin kung anong pinagkaiba ng beach at park maliban sa tubig. Kulang na lang talaga mahampas ko ng tuluyan tong si Warren dahil sa bunganga nito. Kanina pa to di nagtigil kakatanong. Buti na nga lang nakalayo na sa amin si Renz at agad umupo sa isang bench dito sa park. Huling punta ko yata dito ay nung elementary pa kaya di ako sanay sa lugar. Hayaan mo na, alam mo naman yung nangyari kanina, pagpaumanhin ko sa kanya at nagpatuloy sa paglapit sa pwesto ni Renz. Kung di ko lang siya lab, baka umuwi na ako, anong lab? Ang jeje mo, pinagsasabi nitong isa. Kahit kailan talaga hindi maiwasang makaisip ng kalokohan. Inunahan ko na siya sa paglalakad dahil baka ano pang magawa ko sa susunod niyang sasabihin. Agay. Agad akong huminto nung mapansing malalim ang iniisip ng kasama. Sorry tiba't kasi nagsapatos ka pa?
Inis na wika nito sakin dahil naapakan ko ang isang paa. Sabi ko nga sorry. Dito na lang kaya muna tayo, baka gusto niya lang mapag-isa, ilang hakbang na lang yata para umabot sa pwesto ni Renz. Pinagmasdan lamang namin ito na seryoso ang tingin sa hinahawakang bagay. Di kaya may ka-meet up yan? Baka nag-order online? O kaya may ka-date? Ewan ko sa'yo, manahimik ka nga, ay sus, concerned citizen, hindi ko na napigilan at nahampas ko siya sa braso dahil sa pinagsasabi nito. Ilang minuto kaming naghihintay sa pwesto na yun, tanaw-tanaw ang ginagawa ni Renz ng ilang sandali pa'y agad itong tumayo at may katawagan. Dali-dali kong naistorbo ang kasamang seryoso sa paglalaro. Kainis! Ano ba? Mabilis na naglakad si Renz papunta sa amin, mukhang mayroon hindi magandang balita. Hurry up, wika nito at umunang naghanap ng tricycle. Kinabahan ako dahil hindi ko siya nakitang ganun ulit. Kaya wala kaming choice ni Warren kundi ang magmadali rin. Kahit nakasakay na kami ng tricycle ay patuloy pa rin yung tumatawag sa kanya pero wala kaming narinig na anong sagot mula rito. Bago pa may sasabihin tong si Warren ay pinaglakihan ko na siya ng mata. Ilang sandali pa'y pamilyar na ang paligid, pahiwatig na bumalik na kami ng Casa Victorina. Hindi pa huminto ang tricycle ay tanaw ko na sa labas sina Tita Elise at pamilya nito. Baka andon na si Papa sa kotse. Get inside the car, sinalubong si Renz ng mommy nito. Hindi ko alam kung galit o hindi dahil kalmado ang boses pero ibang-iba siya sa nakasanayan ko. Sabay kaming lumabas ni Warren sa likod ng tricycle. Napasulyap pa si Tita Elise sa akin pero di nagsalita at saka sinundan ang anak na umuna ng tinahak ang kotse. Warren, chat na lang tayo, balitaan mo ko, damay-damay na to. Hindi ko na pinansin ang sagot niya at dali-daling hinanap ang sasakyan. Pagpasok ko agad sa kotse ay napatingin si Papa sa akin. Mukhang nagpaalala na manahimik na lamang dahil sa maaring mangyari sa loob. Nagpalit kami ni Renz ng pwesto kaya nasa likod lang ako. Napansin rin ang ilang gamit ni Erica na hindi naayos sa likod. Tahimik lamang kami na umalis ng kasa, nasa labas pa rin yung pamilya nila Tita Elise. Doon lang ako nakapag-isip na baka sila Renz lang ang may problema dahil sobrang aga pa para umuwi. Ilang sandali pa hindi ko inasahan ang madugong Englisyan ng mag-ina sa loob. Diyos ko, para lang akong nanonood ng live teleseries pero kailangan ng subtitle. I can't force myself to have feelings for her mom. Tahimik lamang ako sa likod habang patuloy pa rin ang pag-uusap ng mag-ina. How, Renz? You've been together for 3 years now. What happened? I really can't see her as a woman. You know me, mom tried to be with her. Agad na tahimik ang dalawa, ilang sandali pa ihuminto ang kotse kaya napalinga-linga ako at tiningnan ang kabuuan ng lugar. Tears I to apologize at least. Don't disappoint me, Renz. Hindi ko maintindihan ang mga pangyayari basta agad na lamang kinuha ni Renz ang mga gamit ni Erica na nasa gawi ko lamang. Nagtama pa yung mata namin ng ilang segundo pero umiwas ito at saka binuksan ang pinto at lumabas bit-bit yung gamit ng jowa. Hindi ko inasahan ang agad na pag-andar ng kotse. Akala ko dun lang kami maghihintay sa labas hanggang sa makabalik ito. Sobrang obvious naman na dito yung bahay ni Erica. Pero bakit kailangan pang pilitin ni Tita Elise ang anak nito? Ganun ba talaga kaimportante si Erica sa kanya? Kahit ang kapalit nun ay yung kapakanan ng sarili niyang anak. Gusto kong magtanong pero pinigilan ko lang ang sarili dahil buhay nila iyon. Tumagal ang 1 oras nung makarating na kami ng tuluyan, una akong hinatid ni Papa. Gusto ko mang magpaalam kay Tita Elise pero mukhang wala pa rin ito sa mood. Pasensya ka na sa nangyari ganun talaga yung dalawang yun, tinapik lang ako ni Papa at hinatid papasok ng bahay. Nagtaka patuloy si Manang kung bakit sobrang aga kong nakauwi. Oh, nakauwi na kayo. Musta? Nakangiting bungad sa amin na mukhang naistorbo pa yata sa pinapanood. Okay lang Manang, basta ipagluto mo na lang tong si Erin dahil di pa kumakain o siya sige, umupo na lang din ako sa sofa at pinalitan ang pwesto ni Manang. Erin, text mo na lang ako ha? Ingat kayo dito, sige pa, kayo rin, sinundan ko ng tingin ang ama na lumabas ng bahay. Ilang sandali pa inarinig ko agad ang ingay ng kotse pahiwatig na umalis na ito. 02:17 ay sobrang aga pa nga. Hindi man lang ako napagod pagdating pero ramdam ko yung pagkadismaya sa mga nangyari kanina. Di ko pa rin talaga maintindihan yung relasyon ni Tita Elise kay Erica. Di kaya anak ito ng best friend niya?
O kaya inaanak sa binyag? Ano na kayang nangyari kay Renz? Sa dami ng naabot ng lalaking yun sa buhay, hindi pa pala ito tuluyang masaya. Akalain mo yun naging sila ni Erika ng 3 taon. Tapos malaman niya lang na hindi niya talaga kayang mahalin. Nakapako ang dalang bag nung marinig ang ingay ng telepono. Warren calling, alam kong tsismoso ako kaya sabihin mo na ang nangyari, doon ko na lang naalalang kasama ko pala tong lalaking to kanina na walang ibang ginawa kundi ang magtanong at mag-ingay tungkol sa buhay ni Renz. Wala naman, nakauwi na ako, ganun lang. Parang hindi, labanan mo ang katamaran Erin. Labanan mo. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Hindi ko alam kung anong nangyari pero matapos ang linggong yun ay maraming nagbago. Wala na akong balita kay Renz, hindi rin naman kami yung tipong palaging magka-chat. Tanging tawag lang pag may kailangan at kung ipasama ako ni Papa sa kanya. Pero mula nung linggong yung wala ni isang anino ang nagpakita, kahit active status nito sa social media wala. Pati yung group chat namin, hindi na gaanong maingay gaya ng dati kahit paminsan, minsan ko lang binubuksan. Kung meron man si Warren lang at ilang mga katanungan ng mga kasama. Matapos rin ang araw na yun ay hindi na tumatawag si Andy. Naintindihan ko naman na may tampuhan, pero nakakapanibago yatang umabot ito ng 1 linggo. Hindi na rin ito sumasagot sa mga banat ni Warren sa group chat. Ilang beses kong pinagplanuhan na chat ito matapos ng ilang tawag na hindi sinasagot pero ako yung nahiya sa sarili ko dahil madami na rin akong hindi nasabi sa kanya. At Jessie, buhay pa ba tong is na to? At Warren, at Jessie kailan pa huminga ang isi? At Jessie, at Warren ba't ikaw na lang palagi sumasagot ha? At Mitch at Andy at Erin at Drake at Allen at Renz ang daya nyo di na kayo nagre-reply kahit di ko sinasadya ay agad kong binuksan ang mensahe ni Jessie. Marami-rami kaming nakakita pero wala ni isang sumagot. At Warren, at Andy at Drake Anuena. At Allen, hey, musta kayo? At Warren, at Allen ito sobrang pogitanging si Renz lang yata ang hindi online dito pero di ko maintindihan kung bakit hindi sumasagot ang ilan. At Allen, at Warren di nyo kami sinama ni Mitch malapit lang yung Casa Victorina sa amin at Warren, at Allen nakita ko lang si Erin at Renz noon kaya napasama ako. Wag na magtampo gili ha. At Warren, at Andy at Drake wag na magtampo at Warren, at Mitch wag na magtampo ay hahaha at Andy, at Warren nakakatawa. At Warren, at Andy nabanggit ko lang yung busy, sumagot ka agad, zam mo ko. Wag dito ehehehe nasapo ko na lang ang noo sa mga kalokohang dala ni Warren. Ano pa nga bang inasahan ko dun? Puntahan ko kaya si Andy? Wala naman siguro yung ginagawa sa bahay. Hindi ko na rin nagustuhan tong ganito, para kaming may iniiwasan na di ko alam kung ano. Tiningnan ko ulit ang phone nung tumunog ito. Tumambad yung mga numero na hindi nakasaved sa contacts. Hello. Hi, Erin. Boses iyon ng babae kaya napaupo ako ng maayos. Pamilyar ito pero di ko masabing galing kay Andy dahil kilala ko ang boses niyang yun kahit di pa siya sumisigaw. Hi, sorry sino sila? Mitch, napalunok ako dahil di ko inasahan ang agad na pagtawag nito. Naging magkaibigan kami pero hindi kami yung tipong maraming mapag-usapan sa chat. Yes, Mitch napatawag ka. May balita ka ba kay Renz? Kung okay lang magtanong Ki, hindi ko alam kung anong isasagot dahil nakakapanibagong gagawin niya ang ganito. Marahil naging malapit rin sila ni Renz, sila yung mas nagkaintindihan sa mga bagay-bagay pero di ko akalaing mas higit pa yata dun ang nangyari. Magkasama kami last week Mitch, pero wala na rin akong balita sa kanya. Erin, gusto mo ba siya? Andun sa kwarto tinamad na naman, sige po, matapos kong magpaalam kay Tita Mira ay tinahak ko ang kwarto ni Andy. Kinakabahan ako pero kailangan kong gawin to ilang katok bago niya buksan at natigilan nung makita ako. Hinayaan niya lang akong pumasok na walang anumang sinasabi. Mukhang wala nga itong ginawa maghapon dahil nagkagulo pa rin ang higaan. Hindi ito tumitingin sa akin at binalik lang ang tingin sa telepono. Kahit ako rin ay nawala ng lakas na magsalita nung makitang wala sa mood ang kaibigan. Hindi pa rin ito umimik pero sigurado akong nakikinig ito. Alam kong masama pa rin yung loob mo sa akin. Hayaan mo na lang muna akong magsalita ngayon, tumayo ito sa pagkakaupo at binuksan yung bintana. Saka pinatay yung ilaw, kita ko pa kung paano ito napapikit sa natunghayang liwanag.
Kung siguro okay kami baka napagsabihan ko na to ng hindi maganda dahil lumipas na ang araw at sa kanya pa naisipang papasukin ang hangin at araw sa kwarto. Nagkamabutihan na yung mommy ni Renz saka si Papa kaya nagkakasama kami paminsan. Minsan, medyo di niya inasahan ang narinig pero di niya pinapahalata. Hindi ko muna sinabi sa'yo dahil hindi pa nagkabati sila Papa at Tito Mike. Maliman pero ayokong pangunahan yung mga nangyari, naintindihan ko, agad ko siyang tiningnan sa mata pero di ito tumitingin sakin. Mukhang ibang bagay yata ang dahilan ng tampuhan nito. Nakakapanibago lang na nagawa mo ng maglihim sakin. Maintindihan ko naman Kath kung sasabihin mo lang. Nalaman ko pa sa ibang tao na mas pinili mo silang makasama kaysa sa amin, nagtaka ako sa ibig niyang sabihin. Sinong nagsabi? Hindi na mahalaga, ang importante okay na yung parents mo, hindi ko alam pero iba yung iti niya ngayon. Parang nagtatampo pa rin na ewan. Si Warren ba? Ha? Hindi noon naglakad na naman ito para ayusin ang magulong kama. Tama yata yung hula ko, hindi niya lang inaamin. Nagtatampo ka rin ba dahil kasama namin si Warren? Minamasdan kong mabuti ang reaksyon nito na pilit tinatago. Akala niya sigurong wala akong napapansin sa kanilang dalawa ni Warren. Hindi no. Talaga lang ha? Ba't ayaw mong humarap? Nagliligpit pa ako di kung kailan pagabin at saka ka pa magligpit. Humarap ito sa akin saka umupo sa sariling kama. Nakabusangot na tumingin saka dali-daling pinaghahagis ang una nito sa gawi ko. Nakakainis ka. Paano mo nakayanan na di ako makausap ng isang linggo? Ginawa kong pangharang ang mga una nito dahil baka meron pang balak isunod. Kinaya nga 'di ba? Saka may Warren ka naman okay na yon. Natatawa kong sagot rito na mas nainis sa akin. Sus akala niya siguro di ko alam na may namamagitan na sa kanilang dalawa. Yung bunganga ni Warren kayang magtago. Impossible. Buti pa si Warren kinausap mo ng matino. Yung isang kaibigan nun di mo na yata naaalala. Kailan ko pa nakausap si Warren ng matino? Kung ibang kaibigan siguro maniniwala pa ako. Pero si Warren? Wag na lang, kahit anong oras, lugar, okasyon di talaga mawawala sa kanya ang kalokohan. Hindi ko alam, yan lang yung sabi ni Drake sa akin, nahinto ako sa pagngisi nung tiningnan ako ni Andy ng diretsyo. Si Drake. Gumaan rin kahit papaano yung pakiramdam ko na umuwi ng bahay. Sobrang hirap pala pag yung katampuhan mo ay yung pinakamalapit mong kaibigan. Pero umuwi rin ako na may panibagong iniisip. Bakit di ko naalalang i-chat si Drake? Naging okay naman kami, pero di ko akalaing may tampuhan pala ito sa akin. Akala ko may ginawang kung ano lang kaya naging busy. 2 tao pala yung nagtatampo sa akin. Akala ko isa lang, baka pati sina Jessie at Allen rin sadyang di ko lang napapansin. O pati sina Mitch o kaya si Renz? Agad kong hinanap ang phone at kumustahin yung isang lalaki. Hindi na ako nagulat nung tinanggap niya ito, pero walang anumang boses ang narinig. Drake. Wala itong sagot sa kabilang linya pero alam kong rinig niya ang boses ko. Hoy! Andyan ka ba? Sinubukan kong maging komportable sa katawagan. Andito, ba't ka napatawag? Mukhang nagtatampo nga. Sobrang seryoso ng boses, hindi ko na nga masyadong nakikilala dahil ang tagal na rin nung huli nitong tawag. Wala naman, bored okay, ba't ganto to sumagot? Sobrang awkward. May nakalimutan ba ako? Di naman siguro niya birthday no? Wala rin namang special sa date ngayon. Baka may problema, nakaistorbo pa yata ako. May ginagawa ka yata, tawagan kita mamaya? Sige, kahit wag na iano. Agad niya akong binabaan ng tawag. Problema nun? Dali-dali kong tinawagan ang numero nito. Wala akong naintindihan sa pinapakita nitong ugali. May kasalanan ba ako? Nakalimutan? Mukhang wala rin naman. Ano? Inis na boses nito. May problema ka ba sa akin, Drake? Kahit naiinis ako pero pinigilan kong tumaas yung boses. Ikaw yung tumawag tapos hindi mo alam ang sadya mo. Napalunok ako nung tuluyan ang nag-iba ang tono ng pananalita nito. Hindi muna ako sumagot dahil di ko inasahan ang ganung boses. Hello? Ulit niyang tanong sa kabilang linya. Sige, siyensya na tumawag ako at agad kong binaba ang tawag. Tila naapektuhan yata yung mood ko sa nakausap na kaibigan.
Hindi naman siya ganun dati, mahinahon, maloko maalaga, mabait, malambing. Ibang tao yata yung nakausap ko. Dahil sa pagkadismaya ay lumabas na lang ako ng kwarto at nanood ng sisi paminsan-minsan ay naiinip na ako dito sa bahay pero wala rin naman akong gagawin sa labas maliban na lamang kung may kailangan akong bilhin. Dala-dala ko ang telepono habang nanonood ng TV sanay na ako na kami lang ni Manang ang nandito sa bahay. Pero di rin maiwasang mapatingin sa hawak na telepono. Eliligaw si Gubat at Jessie. Nasa beach yata si Renz agad kong binuksan ang group chat nung tumambad sa phone ang mensahe ni Jessie. Kasunod nito ay ang screenshots ng mga litrato na inupload ni Erica. Naalala ko pang ako yung kumuha ng mga litrato nito. At Mitch, yan yung photos nila last week at Allen. Last week nga yan at Warren. At Jessie, saang lupalop ka ba nagpunta at di ka updated sa pictures? Hindi siguro napansin ni Jessie yung behind the scene na kinunan ni Warren at nilagay sa stories. Ngayon lang din namin nakita yung sweet photos nila na akala mo'y wala itong problema. Maliban sa solo pictures nito na nakatag kay Renz last week. Kung di niya yun nakita ay mapagkamalan niyang magkasama pa ito ngayon. At Jessie, di ko talaga napansin, akala ko bago at Allen, baka may alam yung jowa niya kung saan si Renz ngayon at Warren. At Erin, kausapin mo jowa niya, kumunot yung noo ko nung inutusan pa ako nitong si Warren. Ba't ko naman kakausapin yon? E di naman kami masyadong close, baka nga may galit pa yun sa akin.